Watching and waiting, looking above, filled with His goodness, lost in His love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story. Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo. Mula sa The Solid Rock Morning Devotion, isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Sa bawat pagmulat natin ng ating mga mata sa bagong araw, isang paalala ang hatid ng Diyos na kahit anuman ang dumating na unos, siya ay ating matatag na sandigan sa mundo na puno ng pagbabago, kaguluhan at kawalang katiyakan. Napakahalagang malaman kung saan tayo nakatayo. Ang The Solid Rock Morning Devotion, ito ay paalala na ang ating pananampalataya ay dapat nakatayo sa matibay na pundasyon. At yun ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Tulad ng sinabi sa Mateo 7, talatang 24 hanggang 25, ang bawat nakikinig sa aking mga salita at nagsasagawa nito ay tulad ng isang taong matalino na nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato. Bumuhos man ang ulan, bumaha man, at humangin ng malakas, hindi ito gumuho. Ang The Solid Rock ay sumisimbolo sa katatagan, sa tiwala at sa katiyakan ng pag-ibig ng Diyos. Kapag ang ating buhay ay itinayo sa Kanya, hindi tayo madaling matinag ng mga problema, ng mga tukso o takot. Maaring yumanig ang ating paligid, ngunit nanatiling matatag ang ating pananampalataya, sapagkat ang ating pundasyon ay si Kristo. Kaya sa ating morning devotion, mga kapatid, anyayahan natin ang presensya ng Diyos sa ating puso. Tayo ay magpasalamat sa Kanya na Siya ang ating matibay na bato, ang ating kanlungan,
lakas at pag-asa sa bawat araw ng ating buhay. Ang ating pong pagbubulayan ngayong umaga, mga kapatid, ay matatagpuan sa Juan, Kabanata 8, talatang 10. Juan 8:10. Ito ang sinasabi. Pagkatapos ay tumayo si Jesus at sinabi sa kanya, "Babae, nasaan sila? Wala bang humatol sa iyo?" Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin. Mapagmahal at makapangyarihang Diyos, lumalapit po kami sa iyo ng may kababaang loob at buong pagtitiwala. Ikaw ang aming kanlungan, ikaw ang aming lakas, ikaw ang aming pag-asa. Sa bawat panahon, sa iyo namin inahabilin ang lahat ng aming mga dalangin. Aming idinadalangin sa iyo, O Diyos, ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Maaaring sila ay nasa hospital o sa kanilang mga tahanan nagpapagaling. Aming nagpapagaling na Diyos, lumalapit po kami sa iyo na may buong pagpapakumbaba. Inialay namin sa iyo ang mga may karamdaman, may mga sakit na diabetes, high blood, hypertension, at iba pa, Panginoon. Ang mga dumaranas na sakit na yan sa katawan, sa isipan, at damdamin. Hipuin mo po sila ng iyong mapagpagaling na kamay. Bigyan mo ng lakas ang kanilang katawan, kapayapaan ang kanilang puso, at pag-asa ang kanilang kalooban. Kung may kirot at panghihina, Diyos, ikaw po ang magbigay ginhawa. Kung may pangamba at pangungulila, ikaw po ang maging sandigan. Ipinapaalala mo sa kanila na hindi sila nag-iisa, sapagkat ikaw ang Diyos na laging kasama. Basbasan mo rin po ang mga nag-aalaga at nagmamahal sa kanila. Bigyan ng tiyaga, lakas at malasakit araw-araw. Naway maghari ang iyong kagalingan at kalooban sa kanilang mga buhay. Ang lahat ng ito ay aming idinadalangin sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amin ding ininalapit sa iyo, Panginoon, ang aming mga pamilya. Aming mapagmahal na Diyos, maraming salamat sa biyaya ng pamilya na sa bawat ugnayan pinagbubuklod ng iyong pag-ibig. Basbasan mo po ang aming mga tahanan ng kapayapaan, pagkakaunawaan, at wagas na pagmamahalan. Kung may sugat sa puso, ikaw po ang magpagaling. Kung may hindi pagkakasundo, ikaw po ang maghilom. Turuan mo kaming magpatawad tulad ng iyong pagpapatawad, magtiyaga tulad ng iyong pagtatyaga, at magmahal ng walang kondisyon. Ingatan mo po ang bawat miyembro ng aming pamilya, mga anak, sa pag-alis at sa pag-uwi, sa trabaho at pag-aaral. Naway ikaw ang sentro ng aming tahanan at ang iyong salita ang ilaw sa aming mga desisyon. Amin ding inilalapit, O Diyos, ang aming mga kapatid na nasalanta sa bagyong Basyang, particular na po ang Iligan, Butuan, Bukidnon. Aming mapagmahal at makapangyarihang Diyos, lumalapit po kami sa iyo ngayon na may mabibigat na puso para sa aming mga kapatid na nasalanta ng bagyong Basyang.
Nakita mo ang kanilang mga luha. Narinig mo ang kanilang mga panalangin. At alam mo ang takot at pangamba sa kanilang nararanasan. Panginoong Diyos, yakapin mo sila ng iyong presensya sa gitna ng kaguluhan at kawalan. Maging kanlungan kanila sa oras ng pangamba at lakas sa panahon ng panghihina. Ipagkaloob mo ang agarang tulong, pagkain, malinis na tubig, damit at ligtas na matutuluyan. Pagalingin mo ang mga sugatan, aliwin mo ang mga nagdadalamhati at palakasin ang mga nawalan ng pag-asa. Bigyan mo ng katarungan at tibay ang mga namumuno at mga tumutulong upang maihatid ang kinakailangang suporta sa bawat komunidad. Turuan mo rin kaming maging instrumento ng iyong pagmamahal na hindi lamang kami manalangin, kundi makumilos at magbahagi ayon sa aming kakayahan. Sa gitna ng unos, maging liwanag kanila, Panginoon. Sa gitna ng pagkawasak, ikaw ang maging pag-asa ng panibagong simula. Amin din inilalapit sa iyo, O Diyos, ang mga guro na patuloy na naghubog ng mga kaisipan ng mga kabataan. Aming mapagpalang Diyos, aming inialay sa iyo ang lahat ng mga guro, mga daluyan ng kaalaman, paggabay at pag-asa. Bigyan mo po sila ng karunungan sa bawat aral na itinuturo, pasensya sa bawat hamon ng silid-aralan, at lakas ng loob sa mga panahong sila'y napapagod. Basbasan mo ang kanilang isipan at puso upang ang kanilang mga salita ay maging binhi ng kabutihan at ang kanilang halimbawa ay maging ilaw sa landas ng mga mag-aaral. Ingatan mo po sila sa araw-araw, sa kanilang kalusugan, sa kanilang pamilya at mga pangangailangan. Ipagkaloob mo ang kagalakan sa kanilang paglilingkod at ang kapayapaan na nagmumula sa iyo. Maraming salamat po sa kanilang sakripisyo at dedikasyon. Naway patuloy mo silang gamitin bilang instrumento ng iyong pag-ibig. Amin din nilalapit sa iyo, O Diyos, ang aming mga kapatid na nasa laylayan ng aming lipunan, ang mga mahihirap. Aming mahabaging Diyos, ikaw ang kanlungan ng mga mahihina at pag-asa ng mga walang tinig sa mundong ito. Inialay po namin sa iyo ang mga nasa laylayan ng aming lipunan, ang mga dukha, nagugutom, walang tahanan, walang napababayaan at pinapasan ang bigat ng kawalan ng katarungan. Yakapin mo po sila, O Diyos, ng iyong habag at pag-ibig. Bigyan mo ng lakas ang kanilang mga nanghihinang katawan. Liwanag ang kanilang mga pusong pinanghihinaan ng loob at pag-asa ang kanilang bukas. Gamitin mo rin po kami bilang mga kasangkapan ng iyong awa upang magbahagi, magmahal, makinig at kumilos para sa katarungan at kapayapaan. Naway manaig ang iyong kahikarian sa gitna ng kahirapan at ang iyong kalooban ang magbigay dangal sa bawat buhay. Ang lahat ng ito ay aming idinadalangin sa pangalan ni Jesus na naging tinig ng mga naapi at kaibigan ng mga dukha.
Sa pangalan ng Ama. Amen. Ang pamagat po ng ating pagbubulayan, mga kapatid, pag-aabot ng dangal. Ayan, pag-aabot ng dangal. Ang talatang ito ay bahagi ng kwento ng babaeng nahuli sa pakikiapid. No? Babaeng nahuli sa pakikiapid. Isang eksinang puno ng tension, kahihiyan, at paghuhusga. Dinala siya sa harap ni Jesus, hindi para tulungan, kundi para subukin si Jesus. Habang ang mga tao ay may hawak na bato, handang humatol, si Jesus naman ay yumuko at nagsulat sa lupa. Tahimik, hindi padalos-dalos, hindi mapanghusga. Pagkatapos sabihin ni Jesus, ang walang kasalanan sa inyo ang unang bumato. Isa-isa silang umalis. Naiwan ang babae at si Jesus. Sa Juan 8:10, tumayo si Jesus at nakiusap siya. Pansinin natin, mga kapatid, hindi siya sumigaw, hindi siya nanghamak, hindi niya inulit ang kasalanan ng babae. Ang una niyang ginawa, mga kapatid, ay tanungin siya, nasaan sila? Wala bang humatol sa iyo? Ito ang puso ng Diyos. Hindi agad paghuhusga, kundi pakikipag-ugnayan. Hindi kahihiyan, kundi pagkakataon. Hindi bato, kundi biyaya. Maraming bisis sa buhay natin, mga kapatid, pakiramdam natin ay napapalibutan tayo ng mga may hawak na bato. Mga taong mabilis pumuna, mabilis magkundim, mabilis magbigay ng level. At minsan, tayo mismo ang may hawak na bato laban sa sarili. Dala ang guilt, shame, at pagsisisi. Pero si Jesus ay tumatayo sa harapan o sa harap natin at nagtatanong, nasaan ang mga humahatol sa iyo? Ipinapakita niya na ang kanyang presensya ay mas malakas kaysa sa anumang akusasyon. Hindi niya kinukonsente ang kasalanan, mga kapatid. Hindi niya kinukonsente ang kasalanan. Pero inuuna niya ang biyaya. Sa susunod na talata, sinabi niya, hindi rin kita hinahatulan. Humayo ka at huwag ka nang magkasala. May katotohanan at may pag-ibig, may pagtuwid at may pag-asa. Ang Juan 8:10 ay paalala na hindi tayo tinawag ng Diyos para manatili sa kahihiyan, kundi para tumayo mula rito. Hindi tayo tinatapos ng ating pagkakamali. Sa presensya ni Jesus, may bagong simula. Kung ngayon ay may dinadala kang mabigat, mga kapatid, mga pagkakamaling ayaw mo maalala, mga bagay na ikinahihiya mo, alalahanin mo ito, kapatid. Si Jesus ay hindi unang humahawak ng bato.
Siya ang unang nagbibigay ng pagkakataon. At sa kanyang tinig, may tanong na puno ng awa. Narito ako. May humahatol pa ba sa iyo? Manalangin tayo. Aming Diyos na mapagmahal at mapagbigay. Maraming salamat po sa iyong walang hanggang pagmamahal at kabutihan. Salamat po sa buhay na iyong ipinagkaloob sa aming pamilya, sa aming mga kaibigan, at sa aming mga mahal sa buhay. Salamat po sa mga biyayang nakikita at hindi nakikita, sa kalusugan, pagkain, tahanan, at pagkakataong matuto at maglingkod. Salamat po sa mga pagsubok, sapagkat sa bawat isa ay may aral at lakas na aming natutunan. Tulungan mo kaming maging mapagpasalamat sa bawat araw. Hindi lamang sa magagandang sandali, kundi pati sa mga hamon na nagpapalakas sa amin. Naway ang aming puso ay laging puno ng kagalakan at pasasalamat. At aming mga kilos ay sumasalamin sa iyong kabutihan. Lahat ng ito ay aming inialay sa iyo sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Naway pagpalain at ingatan kayo ng Panginoon sa gitna ng unos at pagsubok. Naway siya ang maging sa inyong kanlungan at lakas. Naway ang kanyang kapayapaan ang pumawi sa inyong takot. Ang kanyang pag-ibig ang maghilom sa sugat ng inyong puso. At ang kanyang pag-asa ang magbangon sa inyo upang muling magsimula. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon, ng Diyos Ama, Diyos Anak, at ng Diyos Espiritu Santo, ngayon at magpakailanman. Amen at amen. Marami pong salamat sa patuloy ninyong pakikinig sa ating morning devotion, mga kapatid. Dalangin ko na patuloy kayong ingatan ng ating Panginoon sa pagbabiyahe ninyo papunta sa inyong mga trabaho. Ingatan kayo ng Diyos. Makarating kayo na maluwalhati sa inyong pinapasukang trabaho. Maraming salamat po. Shout out sa inyong lahat yan. Yung lahat na nakikinig.